Kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel, and it's nice to be here again and talk about and react something that really interesting, okay? And bago po tayo mag-umpisa, no? Bago po tayo mag-react dito po sa ating channel ay gusto ko muna pong mag-say ng hi, hello, how are you sa ating overseas Filipino viewers. Yap, kayo po ay kamusta diyan, no, sa buong mundo, no? Magandang umaga, tanghali, gabi, madaling araw, no? Walang oras 'yan kasi iba ang time sa iba't ibang panig ng mundo at siyempre sa ibang bansa, usually maraming mga night shifters, no? And we don't know. Usually ang ating mga Pilipino, ang ating mga kababayan sanay na sanay 'yan pagdating sa mga ganyang oras. So, magandang gabi po sa inyo and make sure po, no, you always take care of yourself kasi 'yan ang puhunan natin diyan lalo na't malayo tayo sa ating mahal sa buhay at kaya ko nga po kayo hinahangaan at nirerespeto ng matindi, no, no matter what, no, kung ano man ang posisyon niyo, ano man ang trabaho niyo, malaking-malaking respeto ko sa inyo at believe ako sa inyo dahil ang tapang niyo and you sacrifice yourself para lang po sa inyong pamilya sa Pilipinas, maiangat sila, maitawid. Kaya tayo naman pong mga nasa Pilipinas ay please, no, suportahan po natin ang ating mga kamag-anak sa ibang bansa na nagtatrabaho para sa atin. In that way, hindi naman po sila kahinaan ng loob, 'no? At, lalo na't ang karamihan sa kanila ay mga nag-iisa lang, ay, bigyan po natin sila ng mga parang suporta, 'no? At, mga care, mga how are you ma'am, how are you dad, how are you tita, tito, ninong, ninang, 'no? Utol, ate, bla bla bla, 'no? Yan po ang mga talagang tunay, 'no, na buhay na nakikita natin sa Pilipinas. Okay, alright, palakpakan po natin. Alright mga chong at ang ating pong pag-uusapan ay nagre-react po ako dito tungkol po sa mga sinabi ng ating Vice President Sara Duterte, yan po. At siya po ay nagkaroon ng press conference po again, lately lang yata mga 2 days, no? And marami siyang sinabi and you can tell na talagang masamang-masama ang loob niya. Actually, hindi na nga po sama loob yun eh. Talagang busit na siya dahil nga po sa nangyari sa kanya. Alam niyo mga chong, binabasa ko ang mga tweets, no, yung ibang sa mga Facebook, yung mga nagko-comment. Actually, mga konti lang 'to. Ito yung mga taong tipong mga wala naman ng utak, 'no. And, kung mag-react sila parang gano'n-gano'n na lang na kesyo ang sinasabi nila ay, sira na raw ang ulo ng ating, VP at, sinasabi na may gapak daw ang kanyang isip. So, ito yung mga taong mga talagang masasabi natin, they just follow the trend, you know, mahina ang ulo and hindi sila nakakaintindi talaga ng real situation. 'Pag may nagsabi kasi lalo na yung mga taga Malacanang, yung mga bayad na vloggers, yung mga utak biya vloggers, ano, yung sasabihin na sinasabi lang daw ni VP Sara 'yan para ipagtanggol niya yung sarili niya o makalusot sa mga problema, bla bla bla, bla bla bla. So, those are the, you know, the words na lumalabas sa mga bunganga ng mga walang isip na and for me, I don't really give a shit. Pero itong mga vloggers na 'to na nagsasabi, mga nagko-comment, hindi 'to mga Pilipino. Sarili lang nilang iniisip nila. Kasi if you really balance the situation, what's going on, no, in reality, talagang malalaman mo there is really 101% something's going on sa administrasyong bangag. No, and it's just so happen na isa si Sara ang nabiktima ng budol ng pamilyang walang yang Marcos na ito dahil po sa panloloko at ang panggagamit, no? Talagang kasi nga ngayon nasa posisyon na sila and the bangag guy is already the president, no? Although tama naman talaga ang sinasabi ng ating VP na he doesn't know to be a president, no? Sabagay totoo naman yun talaga, eh, sa sinabi nga dati ni Mama Harlika na talagang marami naman siya talagang walang alam and people are just controlling him. He's like a puppet, a dummy. Yan ang ating nasasabi ngayon sa ating presidente ng Pilipinas, which is this guy. Alam niyo mga chong, I don't blame Sara Duterte for saying that in the press conference. And siya yung tipong taong wala talagang bullshit sa katawan, no? At kung ano yung gusto niya sabihin at alam niyang totoo at kung ano yung nararamdaman niya, that's what she's going to say and that's how it is, no? Itong taong 'to ay talagang sumira, no, ng buhay ng Pilipino, no? And come to think of it na ginagamit niya lang ang kanyang posisyon o may mga taong kumokontrol sa hinayupak na 'to na nakakawalang gana kasi even the other world, no, yung mga tao sa ibang bansa, even the foreigner, yung mga ibang nationality, they are really saying now, why the hell your president is like that? What is his plan? You know, why Filipino are still letting him
do that, you know. So, sa mga open-minded na mga tao, no, hindi lang Pilipino, talagang they can see na gaano kasama ang nangyayari sa ating bayan ng Pilipinas. And even the OFWs, no, ito yung mga tipong mga tao na talagang umasa, no. Actually, I'll take it back. Lagi naman silang umaasa sa government, no. It's just so happen nung panahon ni Tatay Digong na may nararamdaman sila kahit papaanong gobyerno. Hindi perfect, it's not 100%, but they still felt it. Pero dito sa administrasyong Bangag ay talagang hindi nila maramdaman, and they also felt na iba ang tingin sa kanila ng administrasyon na 'to, 'di ba? Kaya nga kawawa ang ating mga Pilipinos, 'no, sa ating bayan ng Pilipinas dahil ang ating pong mga kababayan ay talagang umasa naman talaga nung una na continuity, 'di ba? Ilang beses natin inuulit 'yan, even sila Ma'am Maharlika, SAS, yung mga nagsasabi tungkol sa nangyayari sa Pilipinas, they always say that, no? People always, no, every time, always, no, na count sa mga gobyerno, and unfortunately ay, hindi nila nakukuha yung tama. And, sa panahon ngayon, sa nakikita ko, no, my reaction on this is, parang kanya-kanya, kampi-kampihan, kung sino malakas sa taas, dun siya. Yun ang nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Kaya it's really, unfortunate, no. Anyway, tuloy natin, no, at, kung matatandaan niyo mga chong na itong si, VP Sara ay, nagsalita na ng kanyang hinaing sa kanyang kalooban kasi nga po sumosobra na yung paninira ng mga buhaya sa Kongreso at, siyempre yung mga nakapaligid sa Malacanang. And, alam naman natin kung sino nagpapagalaw diyan, eh, 'di ba, si Tamba, si Ahas na asawa ni Marcos Jr. Bangag. So, it's really, really messed up, 'no. And, yeah, VP Sara nabudol, ginamit dahil alam naman natin na ang Marcos talaga hindi na makakabangon sana 'yan, pero kundi dahil sa taong ito at sa pangalang Duterte ay talagang naiangat sila, and now what you see is what they get dahil nga po, after natulungan ng mga Duterte ang, Marcos, and even, SMNI, KOJC Group, tinulungan din nila 'yan, but look what happened. It's just funny because, or no, it's not funny, I'm sorry. It's really sad because, um, kung sino pa yung nagpakahirap na tumulong sa kanila, 'no, sila pa ngayon ang binabanatan, 'di ba? Gets niyo? 'Di ba? Nung una okay, nung tumagal-tagal, ayan na binabanatan na si VP Sara, and then after that si Tatay Digong, siyempre damay-damay na lang yung mga kapatid, sila Piolo o sila Paulo, sila Baste, 'no, and then siyempre yung mga associate ng mga Duterte, sila Roque, 'di ba? So, pati SMNI na tumulong sa pamilyang Marcos para maiangat sila, para matulungan silang makaupo ulit at maipakita sa tao na, "Hey, hindi kami masamang tao." Tama naman talaga sila, eh, hindi sila masamang tao, kundi mga demonyo pala ang pamilyang yun. Nakakagigil kasi mga chong, pati 'tong taong 'to na nananahimik na magme-mayor na lang sana ng, Davao City. Talagang binastos nila, dinisrespect nila, ginamit pa nila ang Kongreso. Ang Kongreso naman siyempre nagpagamit, uto-uto, mukhang pera, magnanakaw, tapos yung Speaker of the House nakakahiya rito sa US dahil alam na tumanggap ng bribe. So, it's really sad dahil ang Pilipino or ang Pilipinas is na-identified naman na talagang mga may pagka-greedy, ika nga, 'no. But anyway, sa sinabi ni VP Sara at ito nga ay kanyang sasabihin sa interview, kinat ko lang naman po, ay, you can tell na talagang kayong mga nanonood ngayon, mag-comment kayo kung ano ba talaga ang masasabi niyo sa sinabi ni VP Sara. Dahil para sa akin ang reaction ko rito is totoo ito. I don't think na niloloko niya ang tao o sinisiraan niya ang mga bangag. Dahil alam niyo mga chong, kung hindi totoo 'to, they can file a lawsuit kay VP Sara, 'di ba? Pero sa dami ng mga lumalabas na katotohanan ay, wala silang imik. Sabi nga nila, less talk, less mistake, 'di ba? So, ibig sabihin, talagang 'pag nagsalita sila, magkakamali sila, mabubuking sila, 'di ba? Ganyan katanga ang government ngayon, pero smart pagdating sa nakaw. But anyway, panoorin natin yung sinabi ni VP Sara na yung tungkol sa una nilang pagkaka-meet, ika nga, pagse-set up para mabuong unity team. Although alam naman na natin ng tayong mga Pilipino kung ano talaga yung mga nangyari, but at least ito, kasi naman 'di ba dati hindi naman sinasabi ni Vice President Sara, hindi siya umiimik. But this time, she's saying it. Okay? Alright. November, nandun ako sa Cebu. Pumunta ako sa Cebu, nakita niyo yun, di ba? For an event. And, nandoon din sila. Hindi ko alam kung bakit sila. When I say sila,
si BBM, tsaka si So dito pa lang pala mga chong ay yung pagkakapunta pala ni VP sa Cebu, parang it's not because they wanna meet, 'di ba? Hindi talaga originally na sila ang magmi-meet doon. Parang nagbiglaan na lang, nagtiyempuhan na lang, nagsabi na lang, "Oh, sige, usap tayo ngayon, 'di ba? Since nandito na, nagkita na tayo." So hindi 'to yung talagang, "VP, magkita tayo sa Cebu, we're gonna meet there, magmi-meeting tayo." Parang gano'n. Pero dahil si VP mabait na tao, hindi naman bastos, 'no, hinarap niya, okey? 'Yun ang aking, reaction diyan. Senator Amy. And nag-request sila ng pag-usap din. So sabi ko, okay, mag-usap tayo. Nagkita kami sa bahay ni Martin Romualdez. Kasi gusto kong umeksena ni Martin Romualdez, gumawa siya ng party-party ko noong na birthday. Dito pa dito pa lang basang-basa na si Martin, si Tambaloslos dahil talagang papansin lang. Alam mo mga chong, totoo naman talaga yung sinasabi ni VP Sara, hindi naman talaga kasama yan sa talagang parang binong unit team, eh. Talagang sila Amy lang yan, si Marcos, si Bangag nga, hindi rin naman, para sa akin hindi rin, eh. Parang nakisawsaw na lang siya kay Amy, parang siguro hinila na lang ni Amy yan na, "Halika na rito para mabuo natin 'tong grupo na 'to," parang gano'n. Pero hindi galing yan kay Bangag na, "Oh, let's have a group para malakas tayo sa tao." Hindi. Si Amy talaga at tsaka alam ko si GMA din 'yan, 'no? Although hindi binanggit dito ni Vice President si GMA at, I think 'no, correct niyo ako sa, comment 'no, mag-comment kayo, si Governor Garcia, 'no? Parang sila yung grupo na parang pinagdikit na, "Okey, tayo na lang ang tumakbo, tayo ang, lumaban sa darating na eleksyon." Parang gano'n. Hindi talaga 'to yung maybe parang biglaan na lang 'to, eh. Nagka-idea sila and they know na ang Duterte, si VP Sara, is strong sa Visaya and Mindanao and without that area, wala ka na, you're done, hindi ka mananalo, which is true. Kasi nga ang balita nga rin na, may hatak kahit papaano si Leni sa mga Bisaya, 'no. I'm not sure in Mindanao if she has it, but I'm pretty sure meron siyang konti. Unlike VP Sara, hatak niya lang talaga lahat. No, and come to think of it, 'di ba, 'pag nagsu-survey noon, it's always VP Sara ang number 1. Kaya nga kung sakaling siya ang tumakbo ng presidente, eh, di wala na tayong problema ngayon. Siguro continuity na lang ginagawa ngayon ni VP Sara at, siguro iba, 'no, walang bangag, walang expose ng drugs, walang singhot blues, walang nakaw, walang gurgur, walang kidnap ng mga bata sa Turkey, yung mga gano'n ba, 'no, walang, kidnapan ng mga bata ngayon at saka yung mga addict ngayon, mga drug lord ngayon takot pa rin dahil Duterte pa rin ang nakaupo, 'di ba? Kaya yun ang nawala sa Pilipinas, 'di ba? Tuloy natin. Oop, And then pag-upo ko doon sa, I think you see the pictures. yep. Upo ako sa couch, sabi ko si BBM, sinabihan ko siya, huwag ka maniwala sa kanila. Huwag ka maniwala sa mga taong nagsasabi sa iyo na tatakbo akong president. Hindi ako tatakbo president, sinabi ko na yan. Siguro siguro takot na takot si BBM 'pag tumakbo si Sara kaya siguro sinabihan siya ni Sana, "Huwag kang mag-alala, hindi naman ako tatakbo." Okay. Alright. May powder pa ba diyan? May powder. Drugs muna, dali nakakain na. Kaya I don't know, man. It's just funny because, we have a puppet president. Sabi niya, yes, yes, I know. Sinabi mo na rin yan noong pumunta kami during birthday ko. May 29 ata sila pumunta sa ako. So, okay na yun. And then, we had another meeting na wala na si Martin Romualdez. Tapos, hindi naman talaga siya kasali. Siksik lang niya yung sarili niya. Yan ang gusto kay VP Sara, straight talk, 'no? Talagang ika nga ay Sara talk, kung may Chong talks, 'no? Ito naman Sara talk, straight talk, pambihira. Ayos yan. Ito yan. Papunta tayo kay Martin mamaya. Oh, Gusto niyo? Tawag sa kanya ng mga kasamahan niya doon sa house. Tambi! Anyway, nagkaroon kami ng ibang meeting. Sa Cebu pa rin. Face to face. Ako, si BBM, Senator Amy, and one other person. He's a private citizen. Hindi ako nagpaalam sa kanya na sasabihin ko na nandoon siya. So may isang tao ba doon? Who can say that this really happened? So sabi ko, again, I've not seen my numbers. Kung mananalo ako. Sabi ko, okay lang sa akin tumakbong Vice President. Sabi ko, number one, siguro man, ma-reduce konti ang disappointment ng mga tao.
sa hindi ko pagtakbong president. I think maiintindihan na nila. And ito na lang yung i-offer ko sa kanila, mag-vice president ako. Number two, Itong ang problema, no, kay sa mga taong bayan kasi, no, sa Pilipinas, they want Sara to run for president, and BBM is just whatever, 'di ba? And then one time, yun nga, sabi sa kanya na alam niya ang mga tao na-disappoint, no, dahil sa hindi niya pagtakbo. So, you can tell na talagang malakas talaga ang Duterte, malakas si Sara. Ayaw lang aminin 'to ng mga vloggers na bulok, na mukhang pera, utak piso, 'di ba? At at sa mga tao mainstream media, ayaw talaga, no. They want to tell people, yung mga taong hindi masyadong mahilig sa ganito, na hindi ang Duterte, 'di ba? Yan lang yung sinasabi. Kasi think about it, kumakalat sa mga Twitter, sa Facebook na kaya raw manalo ng BBM, ng Marcos, kahit wala ang Duterte. That's bullshit, 'di ba? Ito yung mga tipong taong ginogoyo nila, yung mga taong hindi masyadong pinapansin ng ganitong sitwasyon. Pero sa mga katulad natin na nakikinig, nagre-research ng ganito, nag-a-analyze, alam natin yung totoo, 'di ba? Kaya nga sabi ko sa inyo, kung if ever na merong mga something na you think is not true or medyo sala sa topic o sa reaction ko, mag-comment lang kayo, no? And that way we can fix that. Okay? Here we go. Oh, ayaw. madaming big ticket projects si PRD sa build at that time na gusto ko sana makita na magawa para sa kanila. Kasi hindi natapos. Kasi kulang nga talaga ang 6 years. So sa ngayon, mag-third year na tayo, wala pa tayong nakikita na big ticket projects nila for 2028. Huwag na kayong mag-expect na Actually, iko-correct ko lang dito si VP Sara, may nagawa, no? Unang-una yung Maharlika Fund. Pangalawa yung malakas na import natin ngayon. Pangatlo yung ano, actually VP Sara mali ka diyan kasi magaling si BBM, no? Dahil kung nagtataasan na yung mga bilihin, no? Yung talagang mataas, mahirap na, no? Yung sa sweldo ng isang Pilipino matataas, meron siyang pinababa. Kahit yung bigas na hindi niya mapababa, pero ito napababa niya. Alam mo kung ano? Shabu. Dahil ang balita raw ngayon ay talagang murang-mura na ang mga bawal na gamot, no? Eh kulang na lang baka mamaya buy one take one na, no? So yan daw ang lumalabas ngayon. Yan ang legacy ng Marcos. Pagdating sa droga, you have sale, di ba? No? It's gonna be sale, 30%, 40% off. Buy one take one, let's get high, di ba? Hirang buhay yan, no? meron kayong makita. Kasi it takes more than 6 years to prepare for a big ticket project. So sabi ko, and sinabi ko sa sarili ko, bata pa naman ako, hindi man ako nagmamadali, wala naman akong papupuntahan. And naisip ko, I cannot do anything more for Davao City. Number 4 na kami. And naisip ko, I don't think kaya ko siya i-elevate to number 3, number 2, number 1. Yun. Ang ibig sabihin ni VP Sara ay kaya siya sumama kay Bangag, no, dahil nga iniisip niya na itutuloy niya yung ginawa ng kanyang tatay, tatapusin sana kung pwede. Kasi siyempre umaasa rin sa support ng presidente. Dahil siyempre mahirap naman kung walang support. Eh hindi niya akalain na instead na matulungan siya ng Bangag, iniwan pa siya sa nilaglag pa siya, sinira pa siya. Tulad na lang ng confidential fund. 'Di ba? Kung matatandaan niyo yung confidential fund, ay hindi siya nagsalita. Alam niyo mga chong, kung totoong tao ang Bangag na yan, si Junior, si Marcos Junior, no? Si Bongbong, no? Straight talk na tayo. Kung talagang partner niya si Sara, and he will protect Sara because that's his partner sa pagtulong ng Pilipino, magsasalita yan sa Congress, no? As a president, halimbawa akong presidente at si Sara ang vice ko nga, at wala naman kami problema, hindi naman ako bangag, di ba? Gusto ko lang makatulis tao. And I will say something. I want you guys stop doing that. That is my VP. I'm the one who gave the confidential fund. If you want investigation, go to me. Di ba? Parang ganun. Kasi totoo naman na galing talaga sa presidente yung funds. No, hindi yan ang galing. Ang balita ko parang parang na shortcut. And because of the president has the power to do that, I don't know if that is legal, then they did it. Ipinasa nila sa vice president. Kasi nga, ang gusto ni Sara, I want this. I want to have fund para magawa ko yung project na gusto ko sa Pilipino. Ano ba ginawa ni Sara? Di ba para sa Pilipino yung ginawa niya? Na minasama ng mga makabayan bulok. Anyway, tuloy po natin, no? Napapalayo tayo. At dito talaga nagalit ang ating VP Sara.
after na magsalita itong si Bangag, no, sa kanyang pinost o sinabi na, "I always thought that we were friends." No, Mr. Bangag, you don't know what the friends mean o friend mean, kaya wag na po. But sabi niya nga, "Maybe I was deceived." 'Di ba, pambihirang buhay yan talaga, oh. Siya pa ngayon ang naloko o niloko ni VP Sara. Pero sa harapan ng mukha ng Pilipino, isipan ng Pilipino, ay ikaw mismo, Mr. Bangag, ang nanloko sa pamilya Duterte. Look what you're doing, man. Come on, gising na. Tama na yung pagiging high mo. No? Look at that. Ang KOJC, binanata mo, pinasira mo. Sinabi mo na wala namang mga armas o mga smoke detection ba yun? Detector ba yun? O yung smoke bomb or whatever. Sabi mo walang gano'n, pero meron naman talaga. Hindi ko lang kung kanino ka nakikinig, baka kay Lagdameyong Ulul, 'no, 'di ba? Tapos sabi mo hindi naman inabuso ng pulis ang KOJC. So, kanino kayo mga tiyong maniniwala, sa taong ito na bangag pa ang isip o sa taong matino ang isip na nagsasalita lang dahil galit sa ginawa ng bangag na 'to, 'di ba? Kayo na po mag-comment, please mag-comment po kayo. Kaya naman ang ating pong VP Sara ay nagsalita tungkol dito, 'no? And come to think of it, tama nga naman siya. Presidente ka na, tapos kung ano-ano pang drama ang sinasabi mo. Kulang ka na naman sa karga, pambihira ka talaga, oh. But anyway, let's watch quick. Yung deception. Actually, nung narinig ko yung deception, naisip ko pa, hindi ko na siya sasagutin. Kasi, for the love of God, presidente ka na. Importante pa ba yung nararamdaman mo? Di ba kapag presidente ka, hindi na importante yung pagod mo, yung luha mo, yung fatigue mo, yung stress mo. Hindi na siya importante. Because when you are president, importante dyan yung nararamdaman ng taong bayan. That's right. Kasi yung tama nga naman si Sarah, yung sinasabi nitong deception daw si BBM. You still have time to say that, but you don't even care about the Filipinos. Alam mo, ang Pilipino umaasa sa'yo sa paggagawin mo sa kanila. Naghihintay sila. Pagkatapos, yan pa, mas may time ka pa na sabihin mo yan. Oh my gosh, man. This guy, for real. Yung bansa, yun yung naisip ko when I heard it na parang talagang may panahon ka mag-isip about deception ng isang babae dyan. Yan po mga chong, no? At nakakatawa po talaga to si Bangag Jr. At hindi nyo alam na ganyan na siya pa nga raw ang naloko, ang niloko. Golly, man. Alam nyo, kakapalan na lang po ng muka ang taong ito, no? Itong si Bangag, no? Kakapalan na lang ng muka talaga ang kanyang ginagawa ngayon. Siyempre, siya ang presidente. He can say, I guess, whatever he wants. Who cares, di ba? Kasi hanggang ngayon pa naman, nandiyan pa rin siya, nakaposition pa siya. Pero it's really sad, no? May presidente tayo na bangag na, addict na, tapos sinungaling pa, and then magnanakaw pa, di ba? At saka yung asawa, walang niya. So, pati pinsan, hayop. Kaya it's really sad, no? At meron tayong naging leader, no, na ganito. Para sa akin mga chong, aaminin ko na sa inyo, mas matindi ang pagiging demonyo nito kaysa sa mga Aquino. Yung pala yun, men. Ngayon nagising na rin ako dahil akala ko ang mga Marcos kahit papaano may isip na matino. Yung pala grabe, di ba? Anyway, I don't care. But pati itong si Amy Marcos, no? Na tipong, siyempre isa na rin sa kainisan ni Sarah na, I don't know, they're friends, but I don't know ano na ang kanilang status ngayon, no? Kasi nga, itong si Sarah, sinabi niya rin yan sa video, sa interview, pero ito na lang sinabi niya na isang beses sinabihan niya talaga si Senator Amy na pag hindi niyo siya tinigilan o hindi niyo ako tinigilan, huhukayin ko yung tatay niyo, itatapos sa West Philippine Sea. Itong mga chong yung mga words na sinasabi ng mga tao ngayon na bakit daw ganyan magsalita. Pati raw po si ah, yung mga congressman daw, no, sa Congress na kesyo, what kind of vice president are you? Dahil ganyan ka magsalita. Eh kayo kaya mga congressman ang lokohin, paasahin ng isang presidenteng bangag, di ba? No? Kasi kayo, nakikinabang kayo kay Tambaluslos. You get money, you get funds. Kaya naman siguro ang utos niyo yung Tambaluslos, ganyan sabihin niyo, para samain niyo na pasamain si Sara Duterte. Di ba? Kaya, yun. Kaya naman, all I can say is talagang, ang Congress, wala na. Nga kay Tamba, nga kay Marcos, wala na. They're just parang mga garbage na naandiyan pa sa dumi ng Pilipinas. No? Yan na ang Congress. Hindi na siya yung dating Congress na paano nila Velasco, nila Cayetano noon, na kahit pa paano bumalik ang respeto. Ito wala na, mga bastos na. Kaya tama lang na si
Congressman Marcoleta needs to go up sa Senado. Kasi at sa Senado medyo may pagkadisente pa, eh, 'di ba? Alright, at siyempre binanggit niya rin ito, kung natatandaan niyo trending ngayon ito 'no, tungkol sa relo, yun, 'di ba? Kung natatandaan niyo na sinabi rin ito ni VP Sara and it's here also at, para sa akin na nung nakita ko talaga 'to sa video, sa RBT TVM ay talagang I felt sad, you know, na dahil nga biro mo tama nga naman si VP Sara na itong taong 'to magpapakamatay 'to sa bansang Pilipinas, relo lang hindi mo pa maibigay, 'di ba? Parang ang kapal naman ng mukha mo. Siya kaya ang magpunta sa giyera at yung sundalo na yan maging presidente, magpalit sila, 'di ba? Nalaman natin. Pero BBM is not gonna be like that because he did nothing. He's just a spoiled brat, no? Drugs here, drugs there. Concert here, you know, and then drink here, drugs, drugs, drugs. Yan lang ang kanyang ginawa. But kaya we can see and it's confirmed that their family is mata pobre, 'di ba? Sila ang mata pobre pamilya. No? Hindi lang ang Aquino, 'di ba? Anyway, ito nga yung sinabi ni VP Sara, kaya nag-trending 'to. So, tama yan. Magkasama kami First nag-attend class, ng isang Jember graduation. Soriano, Lingayen, Pangasinan. Truthfully, I wasn't feeling well. Kasi kinukulam nila ako. Andiyan na sila ha, umabot na sila sa kulam. Nagsama-sama na silang lahat. First class, Kinukulam Jember pa nila Soriano, ako. Lingayen, Pangasinan. So I wasn't feeling very well. Pero I had to go. Kailangan ko pumunta. Kasi para naman sa graduates yun. Hindi para sa akin yun. It's their happiest day. So nagsama kami. First class, Jember Soriano, Lingayen, Pangasinan. Nagsama kami. Nakayo kami. Doon. And merong isang graduate na First class, Jember Soriano, Lingayen, Pangasinan. alam nyo, para sa akin, there was some sort of inappropriateness sa ginawa ng bata. Pero bata ito eh. So ikaw din, meron ka din dapat sana siguro pag-intindi First kung saan class, nanggagaling Jember yung Soriano, bata. Lingayen, Pangasinan. And ang reaction mo, ang response mo, should be so that the child will learn a lesson. So meron isang graduate. Sabi ng First graduate, class, Jember Mr. Soriano, President, Lingayen, can I have your Pangasinan. watch as a graduation gift? And narinig ko, sabi ako, di ba? Narinig nung katabi ko. First class, Narinig mo? Jember Soriano, Katabi ng Lingayen, katabi ko. Pangasinan. But apparently, this guy, di niya alam kung ano isasagot niya. So ang ginawa niya, pinaulit niya sa bata. What did you say? First class, Jember So this Soriano, time, Lingayen, Siyempre, Pangasinan. bata, hindi niya alam ba saan yung... Inulit ng bata, louder this time. Mr. President, can I have your watch as a graduation gift? Nasagot First niya, class, Jember Soriano, Lingayen, Pangasinan. why? Why will I give you my watch? At that point, may sakit na ako. Wasn't feeling very well. Nandun lang ako, First nakapatayo ako class, dun kasi Jember nagamot Soriano, ako. Lingayen, Pangasinan. Gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? I realized, toxic na yung relationship. First class, Jember Soriano, Lingayen, Pangasinan. And it did not help na itong dalawang katabi ko, tumawa pa. Pinagtawanan pa nila yung bata. I saw the humiliation sa face ng bata. First class, I wanted to Jember help you. Soriano, Nasabi- Lingayen, sasabihin ko sa Pangasinan. kanya, itong relo ko na lang, relo ko ng Vice President, relo ko ng Presidente, pero I hope this will do. And then I realized na baka mas lalo mapahiya yung bata if I do that. So I just First class, Jember imagined Soriano, myself Lingayen, cutting his Pangasinan. head. Yun. Yung po ang nangyari mga chong at talaga pong it's really sad also, no? At well, kumalat po yan sa social media and I think it's PH Update na nagsabi kung ano itsura yung relo. Ito raw po yung relo. And I searched this online and it's like, I don't know, it says, iba-iba presyo eh. Mayroong $120,000, you know, may 150, may $95,000 and it's dollars. So, if 100, edi nasa mga 5 million, 6 million. Sabihin na natin 7 million ang relo na to. Alam niyo mga chong,
if you are really concerned about your actually that's your group, that is your army because you are the commander in chief, no? Kung matino kang tao, hindi ka nagdodroga. Kasi ang mga nagdodroga, iba na utak niyan, hindi na nila alam ang ginagawa nila. So, kung matino ka, yeah, tama naman sinasabi ni Maharlika, nila ng mga ibang vloggers na nagsasabi na if it's sentimental value, say it. Pag sinabi mo, ito ba? Well, sentimental sa akin 'to, iho. Pero kung gusto mo, give me your contact number, nandiyan yung aid ko, ibigay mo yung number mo, magpapadala ako sa'yo ng relo. Pangako ko yan. Or kung gusto mo, after nitong graduation, abangan mo ako diyan, samahan kita, bili tayo ng relo mo. Alam mo yung mga gano'n, 'di ba? Yung mga kasi he can even afford it. He's the president, nagnakaw siya sa bayan, 'di ba? And, alam naman natin sa smuggling, ang lakas niya, 'di ba? And, that's nothing. Kahit bumili siya ng 5 niyan, kaya niya. Actually nga, no, since magnanakaw siya, no, dahil kung cocaine nga, nakakabili siya, mahal ang cocaine, mas mahal pa diyan sa relo na yan siguro kung ilang cocaine ang bibili mo. Kaya niya ibigay yan and he can buy another one. It's nothing, 'di ba? Pwede naman siya manghingi sa mga katropa niya, no? Those are the basic na pwede naman mangyari. But again, kung talagang, alam mong sentimental sa'yo yung gamit na yun, yeah, because alam na natin ang military hindi makakabili ng ganyan, just say it. You know what? After the graduation, wait for me. Go to my aide, go to my PA, 'di ba? Si Lagdameo yung kanyang assistant, 'di ba? So, pag doon ka kay Lagdameo, wag kang aalis after the graduation. Halika, sama tayo, punta tayo sa mall o ano, bilang kita ng ano, o bigyan na lang kita ng pera pambili. Yun na lang ang graduation gift ko sa'yo. It's so simple actually kung talaga ang puso mo sa mga taong gano'n. Pero sila ay mata pobre, 'di ba? Anyway, kaya ko naman 'to kinita dahil ang ating pong, Tatay Digong, 'no, binigyan niya ng relo. Siguro para sa akin lang po mga chong, baka nakasanayan na 'to ng mga militar pagka-graduate or alam niyo na, try natin baka itong bagong presidente gano'n din ang gawin sa katulad ng dating presidente na namigay ng relo. Titingnan ko nga, susubukan ko nga. Who knows, 'di ba? Kasi nga wala namang masama kung magtatanong ka, hindi mo naman ninanakaw o ini-snatch yung relo, eh. Hinihingi mo. Kung ayaw, 'di ayaw. Katulad nga ng ginawa ni Bangag, ayaw. Pero kay President Duterte ibinigay niya. Maybe hindi naman siguro 'yan yung mamahaling relo. Who knows? Hindi naman kasi ang mga Duterte hindi naman mahilig sa mga mamahalin, eh. Oh, but still, it's not about the value of the watch. It's about yung value ng tao, yung gagawin sa yung proud ka ba, 'no? Kasi let's say binigay ni Bangag yun, yung tao na yun sabi, "Uy, bigay ito ng presidente, importante 'to." Hanggang sa tumanda na siya, ibibigay niya pa sa anak niya yun, "O yan, bigay yan ng presidente ng araw, o ingatan mo yan." You know, it will become treasure para sa kanila yung binigay mo. Pero ang ginawa ni Bangag, namahiya pa. Kaya tama lang. Kaya I don't blame Sarah kung sabi niya gusto niyang putulin ng ulo, 'di ba? Anyway, ito ang sabi ni Sarah sa kanilang dalawa at sa Unity. Said, this is over. Tapos na. Yun. Mga chong, ang aking conclusion dito is we know na Marcos Jr. is matapobre, bangag, at wala talagang pakialam sa Pilipino. 'Di ba? The rich mother effer, man. 'Di ba? Yung relo na hinihingi sa kanilang sundalo, that's nothing. Pero pinagdamot niya. Anyway, karapatan niya naman yung kanya yun, eh. And, nagpaalam naman ang sundalo, hindi naman napagbigyan, napahiya. So again, kahit walang sinabi ko, mayaman siya, he can buy 10 of that. Or pwede niyang samahan sa mall, bigyan ng pambili na lang, or ipasama sa assistant niyang mga walang ginagawa. Na samahan mo 'to, ibili mo ng relo. It's so easy. Kung talaga ang iyong care, puso, ay para sa mahihirap at taong bayan. As a matter of fact, just like Sarah said, itong mga sundalo na 'to hindi magpapakatay, mamamatay 'to pag dinala mo sa giyera. And because of just a piece of watch na worth of what, 7 million, that's nothing compared so compared to protect yung bansa mo. Marami ang nagsasabi ngayon, ang mga utak biya, vloggers, utak piso, bayad every 15 days, yung mga mainstream media, na napakabastos daw ng salita ni Sarah tungkol sa presidente na walang respeto. Mga chong, para sa akin, ang presidente yan, hindi niya deserve ma-respect. Dahil siya mismo ang sumisira sa sarili niya. At siya rin mismo ang sumira at sisira pa sa Pilipino. Bakit natin nire-respect ang ganyan tao? Vice President Sara, karapatan niya sabihin yun. And you know that Dutertes are like that. Ngayon, sinasabi na naman nila na kesyo ganyan-ganyan, talagang bastos sa silang bunganga nito si VP Sara. Tapos may mga congressman na bayad din itang balos-los na ngayon ay dumadakdak na naman na sana po mga chong, kung saan man itong mga congressman na to, ikuha nyo na ng bagong kandidato. Huwag nang itong mga to.
Bakit kanyo? Hindi sila nag-iisip. Ang tira agad nila, walang respeto kay President Marcos. Ang Marcos ba nagrerespeto sa inyo, sa Pilipino? I'm just asking, guys. The way he's doing right now, sa sundalo pa lang na yun, bastos na ang dating. What more sa ibang Pilipino? What more yung mga gusgusin sa Pilipinas? Do you think PBBM will face those people, yung mga homeless sa Pilipinas? Di ba? Eh, syempre, pag nagka-idea, oh, tara, kuha tayo ng homeless, kunyari, bayaran natin, di ba? Pero in reality, sa isip, sa diwa, sa puso, do you think gagawin ni BBM yun? No. Because they are mata pobres. Malamang pati mga anak niyan. I don't care. I will say whatever I want to say, just like VP Sara. Kaya ako sinasabi ko that kawawa talaga ang Pilipino. Kawawa talaga. Di ba? Dahil sa administration bangag. Ito ngayon ang napapala ng Pilipino. Mga chong, election is coming again. At sana po, be smart to choose a candidate, lalo na sa Senado. I'm assuming you, Marcoleta and Vic Rodriguez, will help the Filipinos. Subukan natin sila. Eh, ilang Senado na pabalik-balik eh. May nagawa ba? Ba't hindi natin subukan itong mga to? Yun lang ang pwede. Di ba? Alright, hanggang dito na lang po mga chong at sana po ay nagustuhan nyo ang ating topic, ang aking reaction. And sabi ko nga po sa inyo, no, kayo po ay mag-iingat at sana po kayo mga Pilipino sa Pilipinas ay lagi pong magdadasal at sana po matapos na po itong nightmare na nangyayari sa atin for now, for almost 3 years to go. No? At let's also support our VP Sara. No? Bantayan natin siya dahil maraming sumisira sa kanya. Although alam naman natin, sabi niya nga, kayang-kaya ko itong mga to, matapang ang Sara, ang Inday, pero iba pa rin yung talagang nasa likod niya ang Pilipino. And I'm sure, 100% alam ko naman na ang mga Pilipino ay nasa likod niya. Yung mga nagtutweet lang naman, mga nasa mga bayad ng bayan, ay ilan-ilan lang naman yan. No? Kaya ang feeling nila, hawak nila ang Pilipinas. But no, every Filipinos have their own decision making. No? May mga isip yan, hindi sila tanga. Okay? Alright, mga chong, hanggang dito lang po muna and we're gonna see you guys again. And just like our Vice President Sara said, mahalin po natin ang Pilipinas. Okay? Already. See you soon. Thank you.